Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Kamusta na kayo? I hope you're all fine. Happy Wednesday. Wednesday pa ba ngayon? Thursday. So, kamusta na kayo? Matagal-tagal akong hindi nag-vlog na naman. Maingay yung aso kasi nag-hit. So, maingay. Mayayamot lang kayo kasi aw, ganun ang ganun eh. Okay. So, bago ko makalimutan, pangako ko kay Leng, i-remind ko sa kayo ng yung mga hindi pa nakakapanood nung video 234, no, yung vlog 234, Pinoy Community Survivors Community Vlog 234. Boto lang kayo, no? I-view niyo yung nandoon yung pinaka doon sa vlog yung 10 designs ng logo. So, pili lang kayo ng pinaka-type ninyo. I-comment nyo yung boto nyo kasi tinatabulate na namin ni Leng, no? So, hindi ko na muna sasabihin yung unang bagsak ng result ba nung voting kasi ba magkaroon ng bias eh. Anyway, pagka ni-review namin mga komisyon, makita nyo eh. So, pili lang kayo. Ngayon, kung meron kayong more than one choice, gawin nyo lang, prioritize nyo. Sir, ganito, 2, 3, 4, ganun lang. O kaya, sir, 4, 3, 1. O kaya, 9, 10, 11. Walang 11, hanggang 10 lang. So, 9, 10, 8. Mga ganun ba? So, specify nyo in that order. Because later on, kung maraming mga ganon, pagka I do the tabulation na ako na mismo, probably I'll assign points, no? So, yung isa lang ang choice, siguro 3 points. Yung may tatlong choice, yung first, yung mauna dun sa lista, 3 points isa, 2 points isa, 1 point. So, ganon. And then tabulate. Now, as to yung deadline, basta boto lang kayo. Wala pa nga 1,000 yung bumoto eh. There are close to 7,000 of us. I would prefer na at least 1,000 would vote, no? So that mas marami kasi, mas conclusive, di ba? Ganun sa mga survey. Okay? So, I hope may type kayo. Ngayon, may nagtanong siguro see his comment. Maabutan ko, no? Nagtanong kung gusto rin nyo mag-design, hanggang kailan ba yung deadline. Sadly, yung deadline natin hanggang ito yung deadline natin, kaya nag-post na ako. Alangan na maihabol ko pa. But mag-design ka lang, o kayo, kung sino man may gusto, mag-design lang kayo para yung susunod natin na run, yung survey, probably next year na yon o kaya sometime in the future, mag-run ulit tayo pagka pinagsawaan na natin yung logo o kaya magkaroon tayo ng panibagong poll, no? So, yun. Anyone can join. Okay? So, may premyo pagka nanalo. Okay? O kaya nag-attempt kayo, meron din kayong minimum na makukuha. Nabi ko naman yun sa mga previous vlogs. So, balik na tayo sa mga current events ngayon. Current events. Ano bang current events? Yung sagutin ko na muna yung mga comment ninyo, mahaba no? EJ Planila. Sir, itong pinaka gusto kong puntahan sa lahat ng area sa PMA, referring to the crest wall, no? Crest area, yung kung nasaan yung mga ng klase, yung mga crest nila, no? Mga Enmoto. Sa lahat ng area sa PMA, pag bumisita ulit ako ang Crest Hall, no? Na i-imagine ko ang tagal na academy ng ang
ang tagal ng academy, ang mga individual na kasama sa bawat class. Nice info sa mga nabanggit nyo sa bawat class. Tapos, I truly admire the military personnel from officer and enlisted men. Kahit di pa ako sundalo. Ang karakter nyo, nakuha ko, you have focus, discipline, determination, yun akala nyo, to finish an objective. Yan ang apply ko sa buhay ko. Oh, foresight, very important, foresight. And then when you have to decide, weigh things, and then tingnan nyo, ABC, pros and cons, and then decide. Wow. Na kailangan mag-decide kayo kung kailangan mag-decide. The mere fact na hindi kayo mag-decide, you're putting off valuable time when you have to make a sound decision. Yung you sleep over it, pwede naman yun kung gusto ninyo, pero mas maganda yung matuling kayo mag-decide. Ang mas mahalaga is that you are able to decide. By not deciding on a certain matter, you have already decided, which is not to decide. Okay? Now, when you do decide on an issue or a certain problem or whatever, anything in life connected to your job, be in government or in the private sector or in family, make sure you have a plan B always when you do decide. Ganun ang ginagawa ko. Plan B, plan C, plan D. Okay? Or meron kang exit plan kung meron kang papasukan na isang bagay like an investment o kaya a solution to a given problem, an issue, no? Pinagpilian mo A, B, C, alternative course of action, pili mo A, make sure na meron kang plan B, plan C, para pagka hindi nangyari yun nasaan mo, meron kang plan B. Exit plan, kumbaga. Okay, thank you sa comment mo. Thank you. Nakala mo lang yun na may focus sa disiplina ko. To God be the glory. If ever na nakita nyo ako, guys, na mga brigada na maganda yung karakter ko, you thank God for it, no? I'm thanking God for it because yung exposure ko at saka yung guidance na nakukuha ko sa langit, yun yung pinaka superior, no? Sa lahat naman tayo He's always in control. That's why give the glory to God. If somebody praises you, you bring it back to God. I-surrender niya lahat. Maraming salamat sa comment. Umuusok na naman. Nausok na naman ako Okay, Rico. Sino ba ako? Saan ako? Okay. Si Benedict Ramos. May I ask sir kung everyday ba nakakaranas ng maltreatment ang plebe o plebo sa kanilang upper class? Yung sagot ko kasi dyan sa tanong mo is sa ngayon, ewan ko. Kung current ang pag-usapan, wala na yatang maltreatment As far as I know, walang maltreatment. Yung mga tinatanong ko, sinasabi, wala nang maltreatment. Pero meron akong tinanong, sinasabi, meron pa rin, sir. Okay? All right yun. May mga nagsasabi, meron pa rin, sir. So, napalaisipan to sa mga tactical officer. Yung time namin ngayon, which I can share to you, it depends. It depends on a number of things. Number one, it depends on the company that the plebe is a member of. Kunyari, Alpha, 8 kumpanya. Alpha, Bravo, Charlie, hanggang emphasize yung Delta, Echo, Foxtrot, Golf Hawk. So, nung time namin, ang Delta, siguro naman walang magko-contest, Delta, ang kumpanya na notorious, pinakamagan sa lahat ng kumpanya. Aminado si Bob De La Rea na second best ang Hawk Company
sa kamaganan. Delta talaga ang pinakamagan. And para ma-ensure yon, nung first captain ako, pinakamagan ang Delta. Pinakamagan talaga Delta. Sumunod lang ang Hawk Company sa kamaganan Delta. Tanungin nyo kung sino yung mga upper class sa Delta nung class 80, 81, 82, 83. Ay talagang ang mamaga ng mga tao, unorthodox, iba unreasonable, iba shabby, super shabby. Merong shabby, may super shabby. Aminin yung mga upper class, huwag kayong mahiya. Ako sinasabi ko, matatanda na tayo. Bawal na magsinungaling. So, all right na lang tayo. So talaga, pagka pinagsama-sama mo kasi, yung pinahilera mo lahat ng upper class, yung mga Delta Company ng mga mga upper class cadets, talagang mas marami yung mga kategorya ng magan, shabby, super shabby, pinaka-shabby. Shabby as in the cadet corps. Yun, yung mga ganun ba? Pero i-compare mo sa ibang kumpanya, meron pa isa-isa na magan, meron dalawa, meron tatlo. Alpha, Bravo, Charlie, yan, may mga magandin. Gustong gayahin yung Delta pero hindi kaya. No way, hindi kaya nilang gayahin yung Delta. Echo, pailan-ilan, Foxtrot, Gold, Hawk, may mga magandoon. Kaya sabi ko kay Bob De La Rhea, hindi man ako natatakot pumunta ng Hawk Company noon. Pero yung mga class 83, takot na takot pumunta sa Delta. Mapadaan ka lang, nako, baka hindi ka na makauwi. Uwi ka sa barracks mo, wala, gulpi sarado ka na. O kaya pagod na pagod ka, lupay-pay ka. Ganun sa Delta. Iniiwasan ng lahat ng plebo ng class 83 ang mapadaan sa Delta. Recognized na yung class 83. Yung Delta ng mga plebo, nagtatrat pa rin sa hallway. Ganun ka taas yung standard ng Delta Company. Recognized na, kamayan na ng mga carry on. Nag-recognition rights na. Kaming mga supposed to be incoming na mga yearling sa Delta Company, I have all my classmates in Delta Company who can attest to that, and even Charlie and Bravo and Alpha, napapadaan sila sa Delta. Minamala sila eh. Oh, Mr. Yu, why are you walking? Sabihin ng mga upper class sa Delta. God damn it, when you are in Delta Company, you trot. Look at your classmates, trotting. Ganun sa Delta. Panay mga neurotic. Pero pride yan ng Delta. Now, going back to sa question. Depende nga sa kumpanya, sa yon. Sa Bravo Company kasi, ang emphasis, mag-aral. Whereas yung Bravo Company nag-emphasize na mag-aral kayo araw-araw, get 10.0. Sa Delta Company, ang emphasis doon, you get 0.0. Madali yun. To get 0.0, yes sir, complied sir, I got 0.0 sir. Ilang subjects? Every subject. Pagka nag-comply ka lang ganun, yari ka, dismiss ka, kasi 0.0 ka sa academic. Samantalang sa Bravo Company, yung 4 na subjects o 6 na subjects, dapat 10 o ka lagi. Imagine that. Kaya nga yung mga top 20, panay Bravo Company no? Sa yung mga GOAT, yung pinaka top lowest 20 sa buong klase, panay Delta Company. Buti na lang, nandun pa ako sa complying ka na 0.0. So, it's either you, imagine yung araw-araw complied ka na 0.0. Ngayon, kung ayaw mong bumagsak, tarantado itong upper class na to, loko-loko to ha. Diba sa bobo itong upper class na to? Ako, mas mataas ang pinag-abutan ko. Ako, maabot ako kunyari ng second year. Ito, first year lang ng college. So, kaya, from high school, diretso siya ng PMA. So, wala siyang college. Ako, umabot ako ng second year college. Kahit pa paano, alam ko yung calculus, mga ganon. Trigo, geometry, algebra, lahat yun. Favorite subject ko yung mga math Tapos, pagko-comply ka 0.0. Di ba gago? Loko-loko, no?
Pag-complain ka 0.0, samantalang maning-mani sa'yo yung mga calculus na yan, yung mga derivative, maning-mani sa amin. Yung mapuwe. Tapos sabihin 0.0 ka. Ngayon, kung ayaw mo ma 0.0, pabugbog ka. Yun yung ano doon. Yun yung kapalit nun. Pati kasi mo na yung tiyan mo, mag-sit-ups ka na. So, depende. Kung ano yung kumpanya, kung Shabby o Verilax yung company. Number 2, kung Verilax yung plebo, no? Yung number 2, kung ano yung mga upper class, Magan talaga o Shabby, no? From first class, second class, and then second year, mga yearling. Kung Magan sila. Ngayon, number 3, kung Verilax talaga yung plebo. Kung yung, kunyari kayo, mga magulang kayo, ang anak nyo talagang isinilang ninyo na talagang Verilax. Verilax talaga. Yung pagka sinigawan ka, Enrique! Sir? Ganun yung sagot. Sibilyan na sibilyan. Mr. Yu, Mr. Enrique! Yes, sir. Mamalasi ka talaga. Yan ako. Tapos yung sinasabi ko nga, yung pilantik, di ba? Yung gano'n, iinom ka ng kunyari, ito yung baso. Yan yung baso, no? Iinom ka, nakagaya yung kamay mo, nakapilantik ka. Diyos me, malasing ka talaga eh. Kundi kaya yung utusan ka, tas hindi mo susunod, malasing ka. So, kung talagang walang attempt man lang, you comply to me, you make 1 million push-ups. Kinabukasan. Hising insult na maltreatment. Imagine 1 million push-ups. Pero tinetesting kung gagawin mo o hindi, mag-attempt ka ba o hindi. Or, kung you are honorable enough to admit that you have not complied to the order. That's the training. Ang problema, yung iba kasi hindi naintindihan yung training. Bigla, hindi, maltreatment yan, tanggalin. So, saan lalagay yung upper class? Diba? So, kunyari, Mr. Enrique, you comply to me, 1 million, you write my name, kasi ginanyan ako, my last name, hindi ko masabi. Minsan kadit dukumansyar, ganun, kadit dukumansyar, ano sabi mo? Hindi mo alam kadet dolonan sir, then kadit dukumon sir. Minsan mahina yung tenga nakakalusot pero pulling, no? Pero yun nga, pag di mo matandaan yung pangalan, ang bagsak mo doon, write my name 1 million times. Kung ganun na lahat ng upper class, imagine ilang writing order yun. Kaya talagang tutuyuin mo. Piliin mo na lang kung sino yung pinakamagan doon. Yung pinakamagan, yun yung wag mong tuyuin. Mag-attempt ka. Attempt is 50% plus 1. Yun yung time namin, no? Ewan ko lang ngayon. Yung time ngayon. Kung meron pa niyan, wala na siguro. Ano na ngayon? Happy hour ngayon. Happy hour sa academy ngayon. So, yun yung... wala nang hising. Kung concern niyo yung mga anak ninyo, basta take and take lang. Pumasok yung mga anak ninyo ng military man, it's better that they experience pain. It's better to experience pain now rather than experience pain when they are in front of the enemy, and more importantly, when they are in front of their men or with their men. And then, nanginginig yung bata, nanginginig yung opisyal, o kaya takot na takot, o kaya confused. Mas mahirap yon. Kaya mas maganda, maluto na siya sa academy. Yun yung essence ng training. We're trying to make officers, but we're not making killers. No? We're not making hazers. So, yun yung principle behind. Ako, masaya ako, happy ako. I thank all my upperclassmen ng Delta Company, first class, 80, 81, 82. I thank them all because upbringing ko sa academy is a result of partly sila. Siyempre, yung kailan ba pumasok? 18 years, 17 years ko sa labas is my family. Yung parents ko, ang mga auntie ko,
mga kapatid ko, at yung eskwelahan ko. Yung formation ko ng who I am, mas malaking percentage nung pinanggalingan ko sa Pasig, where I belong. Hindi yung academy na 4 years lang. So you see, mas malaki yung formation ng who you will be, who you are, is 17 years, 18 years, 19 years in the making before the academy na 4 years lang. Di ba? So, pinasok sa'yo in 4 years time yung honor system, etc. etc. Nakakala nila may honor system, yung honor system exclusive sa academy. Yun nga mali ng ibang upper class eh. Hindi nila alam na doon pa lang sa bata ka mula 2 years old hanggang 18 years old, tinuro na sa'yo yung honor ng iyong mga magulang at ng eskwelahan. Pagka nagkopya ka sa eskwelahan, cheating o lying, expelled ka. Pagka nagsinungaling ka sa mga magulang, paluin ka, 2 por 2 pa nga eh. Oh, nakarami man ako. kaya ano eh. Oh. So sana yung mga upper class, you do not think na yung academy ang end all, yung bakas be all, mga ganun ba, yun lang, yung kung sino kayo, yun na yun. Hindi, you owe it to your parents, no? You owe it to your community, to your school, yung pinanggalingan nyo, yung breeding ninyo. Yeah, so yun. Now, yung hazing, I hope wala na, pero ang mali kasi sa academy, masyadong define, maltreatment, ganon, para iwas pusoy. Well, mere shouting, psychological torment is hazing already, maltreatment. So I don't know how they will synchronize yung training sa yung gusto mong mangyari. Okay? Ayoko nang yun, ayoko nang pag-usapan kasi basta ngayon wala nang hazing, supposed to be. Is it a gain or a loss sa mga bago nating kadete? Time will tell. If they will tremble under pressure when yung kaliwa mo tinatamaan, bumabagsak patay, yung dito sabog yung utak, yung ganun ba, and then tatanungin ka ng mga sundalo mo, overpowered kayo, 200 yung kalaban, tapos nun, sir, anong gagawin natin? When you have no communications, etc., etc., yung stability under pressure, yun ang very important. Especially if you are a leader of men. Okay? So, masamang ini-spoil ang mga kadete sa kakaisip natin na wala dapat hazing, etc., etc., may spoil yon because we are going to expect so much from them when they are exposed sa mga gulo, sa mga pressure o crisis situation, no? So, it's best that they are exposed already sa academy pa lang. Okay? Dahil ko sinabi. Okay, so, Benedict Ramos. So, depende sa sitwasyon. Yung time namin, I could say na everyday there is maltreatment in our case sa Delta Company. Okay? Yun lang, pumasok ko ng kwarto, biglang may upper class sa loob na binabanata na squad, na kanyang squad mate, na binubuntal na underclass, na mista mo, pumasok ka ng kwarto, ang lakas ng tawa mo, nakipagbolahan ka pa. Animal na upper class yung gago eh. Nandun pala yung upper class sa loob. Ano yun, Mr. Enrique? Pati ikaw, damay ka eh. Madadamay ka sa... Pagka hindi lang malinis yung kwarto, yari ka. Pagka hindi mo pinansin yung upper class sa... Kaya nga, there are 1 million ways to die in the academy eh. Nung time namin. 1 million ways to be hazed sa academy nung time namin. Kaya nga, the safest time is from 11 o'clock, 12 o'clock hanggang 4 o'clock ng umaga. 11 o'clock ng gabi hanggang 4 o'clock ng umaga. Kasi kahit taps na, meron pang nangihase eh.
10:30 na, nagre-report ka pa eh. Completeness na yan eh, inspection. 10 o'clock, lights off, taps na. Tapos noon, you're supposed to be in your room, in your banks. Pero pagdating ng 10:30, completeness inspection. Tapos noon, wala na, report ka na sa upper class. Yung mga matsatsagang upper class eh. Hanggang 11, 12 o'clock ka, katayin ka eh. So, you are deprived of your sleep. You are forced to go to make exercises, to comply orders, to shine. Kunyari, ang offense mo, unshine shoes. Pagsashining ka, lahat na sapatos mo, pakikita mo kinabukasan. Wala na, deprived ka na sa sleeping hours mo. Kundi kaya, ang offense mo, dirty gloves. Wala, okay, dirty pants. Ang daming offense. Kaya nga, if you are not responding as a plebe, the answer will be, every day, if you are in Delta Company, you will be maltreated. a million reasons why you will be maltreated. Because you are exposed to the upper class man, all ranks, from yearling to first class man. Pagka pinainit mo pa ang ulo ng first class, yung graduating, nako, yari ka. Reporting ka na sa third year at saka sa second year. Panay next. Doon makilala si Mr. Next. Oh, maraming next doon. si Nick. Si Nix. Oh, reporting ka. Yung kung kilala mo yung buong upper class, kilala ka rin. Kasi reporting ka. Nangyari na sa akin yan. Oh, yung parang ang feeling mo, wala na akong pag-asa dito sa academy. Tawagin mo na lahat ng santo. Tatawagin mo lahat ng santo, lahat ng ano. Diyos ko. Yung ganun ba? Tatawagin mo na, maiyak ka na lang when you're alone. Yung ganun ba? Tapos kahit pepeptokin mo yung sarili mo. Kaya mo yan. Tapos yung kabila ng konsensya mo, sino niloko mo? Mag-resign ka na. Puta yung mga yan. It all ends pagka nag-resign ka, mag-awol ka, yung ganun ba? Tapos yung kabila ng side mo, ano sasabihin ng pamilya mo, nag-resign ka, etc. Yung ganun ba nagtatalo? Buti hindi ka nasisiraan ng ulo eh. Animal yan ng mga Well, anyway, when you see it so many years after, you will come to realize na, thank you, mga upper class, thank you. I can enumerate all these magan people, super shabby type na upper class, and I can still say thank you. Thank you. Because kahit katiting lang na maltreatment ang ginawa nila, pero nag-imprint sa utak ko, nag-imprint sa akin, and then I can still say thank you because it made me a better person. So huwag kayong matakot ng mga anak nyo na pikit mata, pagdasal nyo lang na walang mangyayari sa kanilang masama. Yun lang. Because mas mahirap yan pagka nandun na sila sa actual, pagka may patayan na and all that, nagwaganyan na yung mga bala. Wing! Ganun ba? And then, dun siya iiyak, dun siya mararatel. Nakko, the whole country and the whole unit under him is relying on him. The outcome of the operation, the outcome of the mission, whether it is accomplished or not, will depend largely or sometimes entirely sa quick thinking niya, sa decision-making process niya, sa pagiging stable niya under pressure. Okay? So, I hope na wag kayong mag-worry. Jun Solomon, thank you, Benedict Ramos, sa tanong mo. Jun Solomon, idol. Jun Solomon, 7, kamusta ka na ulit, Sir Idol? Pares tayong idol. Tama ka na, Sir Idol. Wala sa class crest, nasa attitude ng tao. Katulad ng class namin, makatao. Ruling class ngayon, di ba? Pero yung ibang mga mista, di naman makatao ang pag-augali. Kita mo, sa mista mo mayroong mga shabby. may mga shabby rin mahirap yung ganon, di ba? Pero pagka nakatandaan na natin, June, makita mo rin na all that baloney na we underwent,
all that baloney na mista is mista, yung ganun ba? Wala nga, dapat mabago yung ganun eh. Pagka shabby, pagka very relax, dapat ganun ang thinking. We should not sacrifice quality, the mission, and what we all stand for. The unit, the academy where we came from, just for the sake of saving a shabby classmate, a corrupt classmate, di ba? Mga ganon. An erring classmate, a dysfunctionally behaving classmate. What is important is God, country, and people. Duty natin, di ba? Courage, integrity, loyalty. So, tama ka, Jun. Tama ka. Agree ako sa'yo. Kaya nga, idol din kita. Ay, siya nga pala, nag-comment ka na lang, no? And, siguro, gawin ko na lang main topic to, Jun. Yung share ko sa inyo, share ko sa iyo, Jun, and to the benefit of all our kabrigada. Nung nandun ako sa academy, napag-usapan namin ni Mrs. at saka nung mga bisita namin. Kasi yung bisita namin, and even my wife, they know the standard. Because they can compare what they went through, what they experienced nung time nila, which is yung time natin, June, yung time natin, yung 80s, no? Buong 80s. Okay kayo, huling class ng 89 kayo eh. So, pasok kayo sa 80s. So, ang comment ng mga taong nadinig ko, nasabi, mas napi noon time ninyo. Oops, parang, sabi ko, parang gusto ko sabihin, oo nga eh. Uy, baka yung may mga anak dito na kadete, makinig lang kayo, no? Real talk. So, oo nga eh. Pero, ang ano ko, ang dami ko na sinabi ah. Sige, tapusin ko na. Ang ano ko, it's sad because it's not only the cadets. After giving it much thought, alam mo, Jun, ang ano ko doon, totoo eh, yung sinasabi. Totoo. Iba noon kesa ngayon. Kasi, isa lang ang pupunturihin ko, yung saluting business. Tayo ginabutan natin, when in doubt, salute. Salute. When in doubt. Kaya kung meron kang kasalubong na upper class, o nakasibilyan, o kaya sasakyan, salute. Ganon. Pumipitik pa, di ba? Ganon. Properly, hindi pa yung ganon eh. Mali pa nga yun eh. Hindi naman ganon. Yung kay BBM. Yung saludo, ganon. Yan. Ganyan. Ganon. Tapos dito pa sa may kilay o kaya doon sa may sombrero. Anyway, ano lang, ano tawag mo doon? Yung old-fashioned, old school discipline ang inabutan natin. But when you do that, when you salute, when in doubt you salute, na hindi yung ganito eh, na yung kunyari ako yung tao doon, sundalo o enlisted man o opisyal o kadete. I don't care. Basta lahat sila na-obserbahan ko eh. Titingin eh. May ganyan pa. At sarap. Kung ako hazer talaga, ito, ite-tape ko yan, yung buong kamay na yan. Ganyan pa, no? Anak ka ng toka, meron pang ganon. Meron dahan-dahan pang ganyan, eh. Hindi, alanganin ba? Alanganin. So, hindi nabago yung when in doubt salute, eh. When you feel like it,
you salute. Maybe, you salute. Yung ganun ba? Kaya dahan-dahan nagaganon, tinitignan yung tao, dahan-dahan improperly pa. Nawala yung snap. Yung snap. Pitik na ganon. Yung snap, oh. Pitik, ganon. Nawala eh. Now, mga magulang ng kadete ngayon, huwag kayo mag-alala, hindi kasalanan ng mga kadete yan. Pinag-isipan ko eh, hindi kasalanan ng mga kadete yan. Kasi yung mga kadete, pumasok dyan, they have an idea of how it's done, they are taught how it's done. Pero if they are being followed up, if it's being done, o kaya if nakikita talaga nila yung tamang execution, ano eh, the burden kasi lies dun sa tactical officers. Sa Asian Institute of Management Business School, no, there's what we call an operations framework. Kasi all problems sa business o sa enterprise o whatever, kay government ka, private sector ka, even in the family, no, may kanya-kanya, may framework. So sa bawat field, sa finance meron, sa human resource meron, marketing meron, logic of the industry, mga ganun ba, ano yung SWOT analysis, di ba, mga ganun, mga framework, strength, weaknesses, ano yun, nakalimutan ko na, and threats, opportunities and threats. Okay, so yung pag gumagawa ka ng sistema, yung lagi ko sinasabi na the 4 Fs, no? Fit, focus, fairness, and financial mechanism. Kaya yung ginagawa ng Congress natin, gagawa ng batas, ang damakal na batas. Pero kahit anong ganda ng batas, walang F, financial, yung huling F, financial mechanism. Does the law fit the supposed expected na output, na outcome? Yes. Does it is it fair to all parties concerned? Tinanong nyo ba lahat ng apektuhan? Mag-i-increase ng wages, tinanong nyo ba yung mga malilit na kumpanya na hindi kaya yung increase ng wages? Patay, bagsak yung mga ano. So may mga dapat ma-address, no? Fit, focus, fairness, and the financial mechanism. Now, pagdating sa operations, may tinatawag na input, output, and then yung sa gitna, transforming unit. Pagka sinabi mong input, anything that you bring into the production process, maganda dapat yung quality. Quality in, quality out. Sa academy, when you're trying to produce officers, you bring in quality officers. Yun ang problema ng academy. Libreng advice, libreng consultancy, wala akong charge. Officers and men of the Armed Forces of the Philippines, Defense Department, ang problema ng academy is yung officers. Kung may problema yung kadete, kung may problema sa hazing, kung may problema sa saluting, may problema sa whatever attitude that they have right now, it can be traced dun sa quality ng mga officers na nilalagay dyan. Kaya nga in the previous vlog, sinasabi ko, yung sa mga, saan ba yun? Dun sa mga, yung kay Jack Arcadio, no? Yung mga ganon. Yung, tignan nyo na lang yung mga playlist, no? Nandun, yung panahon ng Academy Days. Sinasabi ko na, pagka ang inassign mo dyan sa academy, panay mga palpak ng mga opisyal, na yung pumupunta lang dyan, sorry, wala akong masasabihin pangalan, ha? Tamaan, sorry na lang, kung totoo. Kung parasubas ka opisyal, sorry, ha? Pero nandiyan ka sa academy kasi shabby ka, eh. Nandiyan ka sa academy kasi nag-aaral ka. Kumukuha ka ng masters. O ayaw mong mapadala sa gera kasi nandiyan ka. Choice assignment. Gusto mong mag-golf-golf. Gusto mong mag-sosyalan dyan sa John Hay. O gusto mong whatever, pa-relax-relax, makapag-business ka. Yon, magandang assignment yung academy. Pero ang punto, pinapayagan kasi ng sistema ng Armed Forces na magkaroon ng mga official dyan na mga palpak. Pagka may palpak ang pinasok dyan, palpak yung lalabasan dyan. Kaya magkakaroon ng hazing, magkakaroon ng mamamatayan kayo, kahit
Yung merong directive, may magandang sistema, hindi ma-implement kasi may shabby na official. And, napakasimple ng simptomas, no? Hindi lang makasaludo properly yung mga tao. Yung nakita niyo sa video, yung mga kadete na hindi malaman kung magmamarcha o tatakbo ba, hindi makapagsabay-sabay, di ba? Sa formation nila may gumagalaw. And if I will be strict about it, ang dami kong malalagyan ng delinquency report dun sa lahat na yon. Why? Because I did not see an officer. Wala ko nakita official dun eh. Dun sa formation na yon. Wala eh. Ano ginagawa ng mga official? Siesta? Wala eh. So, when the cat is away, the mouse will play. Ang nandoon mga guard, nakadete rin. And apparently sila, hindi rin nilapitan ako ng officer of the day ba yun o officer of the guard. Tapos pinapaalis ako. Pinaalis yung grupo namin kasi daw nakaharang kami sa way ng mga kadete doon sa Mesol. Okay lang yun. Pinaalis ko. Tapos tinanong ko, ako, pinapalis mo rin ba ako? Be sure ha. Pinapalis mo ako. Pasaway ako eh. Takot sa akin. Hindi nga alam kung paano sasagot eh. Anyway, hindi ko na pinatulan. Umalis ako. Tapos ayun yung comment ko, yun ang comment ko, June. Iba yung time natin. Ngayon, wag magalit yung mga younger classes na during your time. Yes, during our time, it was snappy. Yun sa akin. During our time, it was snappy. Hell, I can say it was snappy. I was there also. And I made sure na it was snappy. I left the core na snappy. Snappy. Tanungin nyo, 84, 85, 86. Mga inabutan namin. Nga, 87 nga, nakikilala pa ako, 87, 88, 89. May recall pa nga eh. Yung first captain na 83. Ultimo tactical officer, napapa-hunchback sa akin eh. Napapa-head up, napapa-brace up. Mga tactical officer. Because pinalo up talaga namin. May nakita kaming mali. Kaya gusto namin ituwid. Now, apparently, hindi naman na pass on down the line. Kaya nga, no matter how you try, it would have been, wala rin, kasi nga, wala eh. Hindi, yung quality officers yung problema eh. Pag pinasukan mo ng mga palpak, ang bagsak mo palpak. Kami, swerte namin, pinasukan kami ng mga class 70s, mga snappy, yung mga tako namin, mga 71, 72, 73, hanggang 79. Mga snappy, 79, 77, 78. So, we're very thankful na mga snappy yung mga inabutan namin na tako. Now, hindi ako naging tako doon. Ewan ko kung sino yung mga na-assign doon. Huwag kayong magagalit, mga nasa 80s na mga tako. Pero somehow, somewhere, nagkaroon ng lightening up, Parang gumaang yung requirement para makapasok. Kung cadet captain lang, napakasimple ng formula. Cadet captain lang ang pwedeng i-assign dyan na tactical officer. Cadet captain, why? Alam mo naman, di ka magiging cadet captain sa PMA kung hindi ka snappy. Imagine, cadet captain, company commander ka, pinakamababa. O kaya honor committee representative ka. O kaya battalion commander. O kaya brigade staff. O kaya brigade commander, NXO, deputy commander. Imagine, cadet captain, panay snappy na tao yon. I-assign mo sa academy. Sigurado ka, meron ka ng candidate na snappy na tactical officer. Kung lahat ng tactical officer ganon, siguradong snappy ka. Lalo na kung headed by a senior tactical officer na cadet captain. In our case, STO Eslao, Nelson Eslao, class 71, masa cadet captain. Ano siya? Company commander ng Alpha ba o Delta? Basta Hawk yata. Ewan ko, sorry sir hindi ko natatandaan na. Basta alam ko company commander siya. Yung superintendent namin, cadet captain, first captain. Dalawa yun na superintendent. Si Kanapi, class 53, and then class 59. Superintendent, cadet first captain.
Pagka maglagay ka dyan ng cadet lieutenant na superintendent o kaya cadet sergeant, ano ba yung cadet sergeant sa academy? Alam mo na go back to barracks yun. Relaxing lagi, cadet sergeant nga eh. Kasi sa aptitude rating, we all know the system na pagka ikaw ginawa kang cadet captain, lahat ng classmates mo at lahat ng tactical officers mo, upper class mo, believe na believe sa'yo because you are fit for command. Imagine kadete pa lang, yun ang thinking sa'yo. How much more you gained all this experience in your assignments as you went up the ladder of command. Kaya pag ikaw naging general ka, tapos binalikan ka nila, sino ba ang pwedeng superintendent sa academy? Ayan, ano ba yan? Cadet captain yan. O, snappy na, alam na kagad. Cadet captain or somebody who is bemedaled, who has earned service reputation, career reputation, while he was assigned elsewhere, anywhere in the country. Probably he is part of a peacekeeping force. Probably he is a UN representative somewhere. Probably he became he is a Medal of Valor awardee or a Gold Cross awardee. Bemedaled nga. Or he has foreign schooling, or he has academic schooling, may masters na siya. Yung mga tipo na yan na performance-wise magaling. So, cadet captain or a performer na officer ang dapat ilagay dyan na opisyal. Para snappy ang cadet corps. Snappy officer, snappy kadete ang susunod. And then, snappy yung gagraduate. You want to correct the defect? Simple lang. Ang recipe ni Kadado. You put in quality officers. Hindi yung mga pipitsuge, hindi yung mga tamukyo, yung bokneneng, yung mga balasubas, mga shabby, super shabby, yun ilalagay nyo dyan. Nako! Ano alam nun? Kundi magpa-manicure, magpa-manicure, ayaw lumaban eh. Ayaw mapunta sa field duty, ayun, magpapamanicure na lang yun. O kaya, kukuha ng sandamakal na may Masters number 1, Masters number 2, kukuha pa ng law, kukuha pa ng doctorate, o, tas ang yabang-yabang, alam niya. Mali yun. In the first place, ayaw nga niyang Kaya nga you see, napakasimple lang ng logic, we select officers in the academy, cadet officers in the academy. Ang unang nafi-fill in is mga cadet captain positions, council of commanders, and then mga deputy. Yung mga nag-away-away sa isang posisyon na yon, automatic magiging deputy. Mga snappy rin yun, mga cadet lieutenant. Hindi porke sinabi ko cadet captain hindi na pwede yung cadet lieutenant. Pero from my own perspective, bias ako Kasi pagka cadet captain, the best yon, top gun yon. Kasi pag between a cadet captain and a cadet lieutenant, doon ako sa cadet captain. Di ba? O kaya doon sa performer. Kasi pwede ka naman cadet lieutenant o pwede ka naman cadet sergeant, pwede kang GOAT ng klase, pero paglabas mo sa academy, wow, grabe, bimedal ka, sandamakal yun, yung performance mo, which you can share sa academy as the head of tactics group, military science subject. Kasi, you can share your experiences as a field officer. Di ba? O you did quite a good job sa intelligence work, o kaya you solved something, you contributed to the peace process, o kaya NTFL ka, o whatever, o kaya you get assigned to the UN peacekeeping force in Israel, o kaya in Ukraine, o whatever. O yun, pwede. So, dalawa requirement ko. At least a cadet captain or kaya or a performing officer. He is bemedaled, he has enough schooling, mataas yung SLL niya, senior lineal list. Ibig sabihin sa ranking niya, kasi taon-taon naman niya, nagbabago yung SLL. Base dun sa iyong sinasabit na summary of information for your promotion. So, pwede kang tumalon pa
maunahan mo yung mga mista na mas mataas sa'yo when you graduated from the academy sa order of merit. So, ang masusunod ni SLL, pagka tumaas ka ng tumaas. And if you have so much service reputation, kasi may point system yung mga medalya, may point system yung mga schooling, foreign schooling, civilian schooling, and all that. Tataas ka. Kaya nga, pwede kang pumasok pa sa next class, kasi nasapawan mo yung iba. Okay. So, yun yung akin. And then, mas maganda kung yung superintendent, assistant superintendent, at saka yung commandant and STO are all formerly cadet captains or performers. Gaya nung nakita nung time namin, kaya snappy nung time namin, ang comment no ng brother ko, ang comment ng mga kamag-anak ko, ang galing naman dito sa PMA. Bakit? Kahit kami sinasaluduhan Yung kapatid ko na high school pa lang noon. High school, sabi niya, Kuya, wala pa, elementary pa nga Sinaluduhan ako. Ang galing naman. Feeling ko, importante ako. Ganon din yung daddy ko, sinaluduhan siya. Kasi nakakotse sila Kasi pagka nakakotse ka, hindi mo alam ka namang titingin-tingin pang ganyan. Ano yun? Official ba? Hindi. Ang assumption agad, official yon. Naka-private vehicle, o kaya naka-military vehicle, kahit sarhento yung nagmamaneho, o kaya civilian nagmamaneho. Saludo. Ganun ba? Titingin, saludong ganun. Tapos, snappily executed. That is discipline. You look at the academy now. Discipline 101. Honest to goodness, old school discipline. And I'm right. I know I'm right because sasabihin nyo, hindi yun yung basihan ng disiplina. Ano? Walang niya. Hindi bali tama yung when in doubt, salute Kasi kahit ang saluduhan mo, hindi official or enlisted, nakakahawa. Saludo. We salute with pride. We salute, when in doubt, salute nga Kitang-kita. Masaya lalabas yung civilian na kahit hindi siya yung official, sinaluduhan siya ng kahit sino, kadete o kapwa-official. Imagine, sa academy noon, panahon namin, official, tiniente, sumasaludo sa sarhento. Kasi hindi mo makita kung sino yung nagmamaneho ng But the assumption is, when in doubt, salute, official yon, saludo. Ano ba mawala kung sumaludo ka o hindi? Pero ipinakita mo yung state of discipline ng unit mo. Well, I may be wrong, pero June, alam mo naman, di ba? Panahon natin. So, thank you sa comment mo. Pero kung makita, lalabas yung maganiti mo pagka nandun ka parang gusto mong ibalik ba dun sa panahon natin. Pero tapos na yung panahon natin And I just hope that whoever is in charge now, ruling class kayo, makatao, ruling class kayo, they will have time. Si Omet sana will have time. Omet, sana you will have time. I know that you have pressing issues. You have China to look after, yung West Philippines issues na yan. Pero, that's the test of a good commander. No? You're able to multitask yourself. You're able to think A, B, C, D, E. But before you go to sleep, ano ba ang kulang ko pa? Ano pwede ko pang gawin? Kulang Kulang yung, hindi ako kontento na kailangan iwanan ko itong AFP, may 3 taon ako Iwanan ko itong AFP na snappy talaga Na parang laksitibo Ganon dapat ang thinking. And it is your time to shine. It is your time to make sure na snappy yung Armed Forces of the Philippines. Hindi lang sa forma, pero pati sa puso at sa gawa. Yun yung tough job, pero it can be done. Swerte mo ikaw nandyan Swerte mo. Because you are in a position to do something. Hindi kagaya nung iba, they will never have the chance to do something. Ang masakit, yung mga nakaraan, they were in position to do something,
but they did not do anything. Forma-forma lang, politikahan lang. So, yun. That's why, dun uuwi. If you are not aware of what's happening under your command, which you are responsible for, walang mangyayari. Talo ka. Okay? So, ay nako, maraming salamat. Hanggang dyan na lang ako. Thank you sa comment mo, Jun. Jun, ha? Kita-kits na lang pagka may time. Thank you. At hang loose. Ano ka lang, relax lang. Ingat sa puso, ingatan mo yung puso. Okay? So, maraming salamat. At sa inyong lahat, comment lang kayo dun sa kung ano yung pinipili ninyong logo. No? Logo. At happy Thursday sa inyong lahat. At December na. Bukas. So, maraming salamat. At naway, nasa maganda tayong kalagayan. Ay, siya nga pala, yung sa Israel. Siguro sa susunod na vlog na lang yan. Okay. So, thank you. At yung iba, tingnan ko kung masasagot ko kayo sa susunod. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye.